Tirang ulam, wag natin basta sayangin. Gawin nating masarap na chow fan para sa ating mga chikiting. At eto nga, dahil meron tayong mga tira-tirang ulam na meron dito sa ref, kesa masira to at masayang, ay hihiwain ko nga pala ng ganito kaliliit. Ito nga pala ay tirang grilled yempo at longganisa. So kesa masayang, gawin nating masarap na pagkain para sa mga pihika nating mga anak. Naghiwa rin ako ng sibuyas at sinabayan ko na rin ang Chinese kangkong na mula sa aking garden. Kaya ang kasabihan nga, walang sayang sa madiskarting nanay. So hiniwa ko ng maliliit yung kangkong at nagready na rin ako rito ng 4 na pirasong itlog. Babatihin natin to at itabi natin. Ngayon sa isang pan, magpapakulo tayo ng tubig kasi ibablanch natin yung Chinese kangkong. Ginagawa natin yung ganitong technique kasi kapag kangkong makunat-kunat yan. Pero ibablanch lang natin ha, huwag yung lutuin ng matagal. Next natin yung pinakatangkay niya, hindi ko sila pinagsasabay kasi yung tangkay mas makunat yan kesa dun sa dahon. Yung dahon kasi saglit na saglit lang talaga. At kapag okay na, hanguin na natin, then set aside. Sa isang pan ulit, magpapainit tayo ng mantika at una nating lutuin itong ating binating itlog. Kung mapapansin nyo rin, hindi rin ako naglagay ng mga pampalasa dito sa egg dahil yung ating rice mamaya ay titimplahan natin para naman hindi umalat yung ating chow fan. Kapag okay na, set aside na natin to. Ngayon, magpainit tayo ng konting mantika, ilagay na natin yung hiniwa nating grilled yempo at longganisa. At dito nga, sasangkutsahin ko lang muna to ng maigi para lumabas yung aroma at lalo na yung lasa para kumapit dun sa ating rice. Naglagay din ako ng sibuyas. Susundan na rin natin ang paglalagay ng mixed veggies at hahaluin ulit natin. Sangkutsahin ng maigi ha. Tandaan mga manay, hindi naman kailangan may longganisa o grilled yempo. Pwede naman kahit anong ulam, tinapa or kung ano. At dito nga naglagay lang ako ng 1 tablespoon ng Knorr seasoning. Pwede kayo maglagay ng mga pampalasa na nais ninyo pero para sa akin ng Knorr, mas malas at masarap na. Naglagay din ako ng konting asin para may palo ng konting alat. Then mix lang natin. Ngayon, ilagay naman natin yung na-blanch na Chinese kangkong. Sabay-sabay na natin yan ihalo dito. Mix lang ng maigi. Then, ilalagay na rin natin yung kalahating kilong bigas na sinaing natin. So, kung meron din kayong leftover dyan na rice, wag po ninyong basta-basta lang sayangin. Gawin nating masarap na fried rice at I'm sure na walang tapon sa ating mga chikiting. Dito nga ay hahaluin ko to ng hahaluin. Then, maglalagay din ako ng pampalasa na mga 2 tablespoon ng dark soy sauce para buhay yung kanyang kulay, toasted garlic at yung ating itlog na niluto kanina. Then mix lang natin ng i-mix hanggang sa lumabas yung kanyang aroma at talagang dito pa lang habang hinahalo ko to gusto ko nang sumandok kasi nakakagutom na talaga. At okay na, ready nang iserve sa ating mga chikiting. Hindi na kailangan ng ulam dito mga be kasi eto pa lang kompleto na, may gulay ka na, may meat ka na at talagang mabubusog mo sila. O tara, kain po tayo. Grabe yung amoy nito, nakakagutom lalo na kapag natikman ninyo. Kaya tandaan, kung ano yung mga ulam na tira dyan, wag lang natin basta sayangin. Gawin ulit nating masarap na pagkain.